Alam mo ba na maraming Pilipino ang nagkakamali pagdating sa pera at hindi nila ito napapansin hanggang huli na? Sana noon ko pa nalaman to. Yan ang madalas na sinasabi ng mga nagsisisi. Pero hindi mo kailangang maranasan ang ganitong pagsisisi. May pagkakataon ka pang baguhin ang takbo ng buhay mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinakakaraniwang financial regrets ng mga Pilipino at paano mo ito maiiwasan bago pa mahuli ang lahat. Kung gusto mong hindi maghirap sa hinaharap at siguraduhin ang financial freedom mo, panoorin mo to hanggang dulo. Number 1. Hindi pagsisimula ng ipon habang bata pa. Mas maraming panahon, mas malaki ang pwede mong maipon at palaguin. Ang hindi pag-iipon ng maaga ay isa sa pinakakaraniwang pagsisisi ng maraming tao. Ilan ba ang may edad na kakilala mo na walang ipon? Marami for sure. At sigurado, sising-sisi sila na hindi sila nag-ipon nung malakas pa sila. Halimbawa, nasa 30s or 40s ka na pero wala ka pang ipon dahil inuna mo ang luho noon. Pero paano ito maiiwasan? Kahit maliit lang, simulan mo agad ang pag-iipon at gawin mo itong habit. Gumamit ng pay yourself first method bago gumastos, magtabi muna ng ipon. Kagaya ng pagtatabi mo ng pambayad sa Meralco, renta at tubig na bills, dapat ganyan ka din sa ipon mo. Itabi mo agad na parang utility bills mo sa sarili mo. Kung makaipon ka ng 1,000 pesos kada buwan sa loob ng isang taon, 12,000 pesos na yon na pwede mo nang magamit kung meron kang gustong additional income or negosyo na gusto mong simulan para magkaroon ka ng extra income na maaari pang makatulong sa pag-iipon mo. Number 2. Pautang ng pautang sa ibang tao kahit hindi ka rin naman stable. Marami sa atin ang biktima nito. Nagpautang tayo kasi nadaan tayo sa mga kwentong paawa nila. Yung iba pa dyan, umuutang para sa luho nila at hindi naman para sa pangangailangan nila. Imbes na naipon natin ang pinautang natin or ininvest na lang natin, pinautang pa natin tapos ending hindi na tayo binabayaran at pag sinisingil natin ay galit pa. Paano natin ito maiiwasan? Unahin ang sarili mong financial stability bago ka tumulong sa iba. Huwag ka nang magpautang dahil pinaghirapan mo ang pera mo. Gamitin mo muna para sa ikakaunlad mo at para maging financially stable ka. Huwag ka magpadala sa mga pampaawa na kwento nila. Isipin mo, magaling lang ang marami sa kanila pag nangungutang. Pero pag bayaran na, sila pa ang matapang. Tandaan, bago ka tumulong sa iba, tulungan mo muna ang sarili mo i-achieve ang financial goals mo. Imbes na ipautang mo sa kanila, ilagay mo sa mga investment na maaaring magbigay sa iyo ng passive income. Number 3. Pagkasanay sa bahala na mindset. Maraming Pilipino ang walang long-term financial plan at umaasa lang sa swerte. Kaya marami sa ating mga Pilipino, babudgetan ang pagtaya sa loto, iba nalululong sa sugal sa pag-asa na magkaroon sila ng swerte at bigla ang pagkakaroon ng maraming pera. Imbes na mag-isip ng long-term or pangmatagalang paraan para umunlad sa buhay, ang mindset ay bahala na. Magpaparami ng mga anak, pero ang mindset, bahala na, lalaki din sila. Bahala na kung makakapag-aral sila. Kulang na kulang sa pagpaplano, kaya sa huli ang pagsisisi. Paano natin ito maiiwasan? Maging intentional sa paghawak ng pera at planuhin ang financial goals mo. Hindi pwedeng bahala na. Paano pag bigla kang nawala ng trabaho? Paano pag bigla ang breadwinner ay nagkasakit or pumanaw? Paano kung bigla kang iwanan ng asawa mo at wala kang trabaho? Importante na dapat lagi kang handa or may plano ka sa mga posibilidad na dumating. Ang problema, hindi pwedeng bahala na. Kung ikaw ay housewife, mag-isip ka na ng pwede mong pagkakitaan habang asa bahay ka. Kung ikaw ay nasa edad 30 pataas, planuhin mo na kung paano ka gagawa ng passive income habang bata ka pa. Huwag hayaan na magsisi sa huli.
Ngayon pa lang, baguhin mo na ang mindset mo at umaksyon para wag kang magsisi sa huli. Number 4, paggastos sa luho kesa sa investments. Nauubos ang pera sa gadgets, travel at branded items kaysa sa mga investment na pwedeng magpaunlad or magbigay sa iyo ng passive income. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong mag-enjoy sa buhay. Ang sinasabi ko po ay ibalanse nyo ang inyong finances. Kung gagastos ka para sa mga magpapasaya sa'yo like travel or gadgets, i-make sure mo that the same amount ng gastos na yan ay nailagay mo sa ipon or sa investment mo. Meron nga akong kilala, nangungutang kasi daw pambayad niya sa isa pa niyang utang. Pero after 1 month, makita mo may post siya na nag-travel ng 1 linggo sa ibang bansa. Huwag po natin hayaan na nauubos ang pera natin sa sobrang entertainment at luho, lalo pat galing sa utang, tapos wala tayong pera sa ipon at investment. Paano po natin ito maiiwasan? I-prioritize ang investments bago ang luho. Or kagaya ng sinabi ko kanina, dapat may porsyento ka ng income mo na nilalagay mo sa ipon at investment. Hindi pwedeng puro sa luho lang lahat na pupunta ang pera mo. The more na marami kang investment at passive income, the more na marami kang source of income at kapag kumikita na ang investments mo, yun ang gamitin mong panggastos para sa mga luho mo. Kaya importante, unahin mo ang investments mo dahil yon ang magpapalago ng yaman mo at pag lumago na, dun ka na gumastos sa mga wants mo sa buhay. Number 5. Paggamit ng credit card ng walang disiplina. Maraming Pilipino ang nadadala sa promo at madaling mag-swipe ng credit card, pero hindi kayang bayaran ng buo ang utang. Iba talaga ang feeling ng may credit card. Yung feeling mo na you have the money to spend kasi malaki ang credit limit mo. Ang credit card give you false confidence at belief na may pera ka na pwedeng gastusin. Kaya marami sa atin ang swipe ng swipe kahit alam naman nila na di nila kayang bayaran ng buo pagdating sa kanila ng monthly bills nila. Pagdating ng bayaran, stress na kasi di kayang mabayaran at may malaking interest na ipapatong pa ang credit card company. Kung ikaw to, ngayon pa lang, pag-isipan mo paano mo didisiplinahin ang sarili mo na huwag gamitin ang credit card at mag-pay ng cash tuwing lalabas ka. Huwag mo na ding dalhin ang mga credit card mo pag nag-mall ka para maiwasan mo ang mga impulse buy. Unti-unti mong bayaran ang mga credit card mo at bawasan mo or huwag ka na at all gumamit ng credit card. Kung mag-credit card ka man, siguraduhin mo na kaya mong bayaran ng buo ang utang mo pagdating ng bill para di ka mapatungan ng interest. Ako po mismo ay matagal nang walang credit card para mas madisiplina ko ang aking sarili. Kung wala akong cash na pambili, ibig sabihin, di ko afford ang bagay na yon at kailangan kong pag-ipunan. At least, di ako mababaon sa credit card at sa mga malalaking interest na pinapatong ng bangko. Napakadaling magkamali pagdating sa pera. Pero mas madaling iwasan ang pagsisisi kung gagawa ka ng tamang hakbang ngayon. Ngayon, gusto kong malaman mula sa'yo, ano ang pinakamalaking financial lesson na natutunan mo sa buhay? O may regret ka bang gusto mong maiwasan bago mahuli ang lahat? Comment mo sa baba. Baka ang kwento mo ay makatulong din sa iba para maiwasan nila ang parehong pagkakamali. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day, natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future, together, we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!